Madalas sabihin ng mga taga Quezon City, huwag kang dadaan sa Balete Drive pag 10 oras ng gabi. Ngunit para kay Marco Reyes, isang 26 anyos na call center agent, isa lang itong lumang alamat hanggang sa mismong gabi na siya mismo ang nakasaksi ng katotohanan. Gabi ng Biyernes, alas 12 na ng hating gabi, nakamotor si Marco pauwi galing sa night shift. Tahimik ang kalsada, walang sasakyan, walang tao, tanging tunog ng makina at ihip ng hangin. Habang lumiliko siya papasok ng Balete Drive, napansin niyang bumibigat ang hangin. Ang mga punong balete sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila nakayuko, para bang may sinusulyapan. Ang liwanag ng poste ay kumikindat-kindat at sa rearview mirror niya may kung anong gumagalaw. Sa una, inakala niyang anino lang. Pero nang mapansin niya ang mahabang buhok na dumadaloy sa hangin, doon na siya kinilabutan. Ano to? Bulong niya, pinipilit huwag lumingon. Ngunit habang mas binibilisan niya ang takbo, mas naririnig niya ang tunog ng mga yabag. Tik, tik, tik. Kasabay ng tunog ng hangin na parang may humihinga sa likod niya. Pagdating sa gitna ng kalsada, biglang namatay ang ilaw ng motor. Tumigil ang makina. Tahimik. Wala siyang marinig kundi ang tibok ng puso niya. Nang tingnan niya muli ang rearview mirror, may nakatayo sa likod. Isang babae, nakaputing bestida. Mahaba ang buhok, hindi maaninag ang mukha. Miss? Tawag ni Marco, nanginginig. Okay ka lang? Walang sagot. Nakatingin lang ito sa kanya, hindi gumagalaw. Hangin lang ang naririnig niya, ngunit parang may bumulong sa tenga niya. Bakit mo ako iniwan? Biglang bumigat ang hangin. Ang motor ay kusa na namang umandar kahit hindi niya pinaandar. Sa takot, umalis siya agad, halos liparin ang buong kalsada. Ngunit nang makalayo siya, narinig niyang muli ang boses. Mas malapit na ngayon, hindi ka makakatakas. Pagdating niya sa bahay, pinatay niya ang makina. Ngunit sa side mirror ng motor, naroon pa rin ang refleksyon ng babae. Ang kanyang mukha ay unti-unting lumitaw. At hindi iyon mukha ng estranghero, kundi ang dating kasintahan ni Marco, si Angela, na namatay 2 taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa mismong kalsadang iyon. Hindi makatulog si Marco ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Angela, ang dating kasintahang namatay sa aksidente sa parehong kalsada kung saan niya nakita ang babae. 2 taon na mula nang mangyari ang trahedya. Magkasama silang pauwi noon mula sa isang party. Lasing siya, pinilit ni Angela na siya na lang ang magmaneho. Pero sa tigas ng ulo niya, siya pa rin ang humawak ng manibela. Sa gitna ng Balete Drive, may kasalubong na sasakyan at bago niya naiwasang bumangga, tumilapon si Angela. Mula noon, araw-araw niyang dinadala ang bigat ng konsensya. Ngunit akala niya natapos na ang lahat. Hanggang ngayon, kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa lugar. Sa kabila ng takot, gusto niyang alamin kung totoo bang multo ni Angela ang nakita niya. Tanghali nang makarating siya sa Balete Drive. Maaliwalas, maraming dumaraan na sasakyan. Wala ni isang kakaiba. Pero nang mapatapat siya sa lumang bahay na may bakod na bakal, bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy, hindi pangkaraniwan sa gitna ng araw. Angela? Mahina niyang tawag. Walang sumagot pero may narinig siyang marahang tawa. Pamilyar, boses ng isang babae. Lumapit siya sa gilid ng kalsada at doon niya napansin. May bulaklak sa ilalim ng isang punong balete. May kandilang halos maupos na. At sa tabi nito, isang litrato. Lapit siya at nang makita niya ang larawan, halos manginig siya. Ito ay ang litrato ni Angela. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Hanggang sa muli nating pagkikita." Tumigil ang oras. Parang tumahimik ang buong paligid. Ang mga sasakyan, ang mga tao parang naglaho. At mula sa salamin ng kanyang motor, muling sumilip ang babae. Si Angela, nakatayo sa likod niya, ngunit ngayong mas malinaw, maputla, namumugto ang mata, at sa damit niyang puti ay may bahid ng dugo. "Bakit mo ako iniwan, Marco?" Napaatras siya, halos matumba. "Angela, patawarin mo ko."
Ngunit nginitian lang siya nito, isang ngiting hindi niya mawari kung galit o malungkot. Hindi ko kailangan ng sorry, kailangan ko ng kasama. Bago siya makatakbo, naramdaman niya ang malamig na kamay sa balikat niya at ang paligid ay biglang nagdilim kahit tirik pa ang araw. Pagmulat niya, nasa gitna siya. Gulong-gulo ang isip ni Marco. Paano siya nakabalik sa Balete Drive nang hindi niya namamalayan? Paano rin siya nakatayo roon sa ilalim ng punong balete na parang tinatawag siya ng lupa mismo? Habang nakatitig siya sa mga basang bakas ng paa, naramdaman niyang lumalamig ang paligid. Ang amoy ng lupa ay naging mapanghi, parang dugo at nasusunog na goma. Ang mga sanga ng balete ay gumagalaw na tila may buhay, dahan-dahang kumikilos at umaabot sa kanya. Angela, mahinang tawag niya, nanginginig. Kung ikaw yan, sabihin mo kung anong gusto mo. Walang tugon, ngunit sumipol ang hangin, at sa kasabay na tunog nito, may umalingaw-ngaw na boses. Sumama ka na sa akin, Marco. Sa takot, tumakbo siya palabas ng lugar. Ngunit bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa parehong puno. Paulit-ulit, parang paikot na bangungot. Hanggang sa ikalimang ulit, napansin niyang may dumating na matandang babae, nakasuot ng lumang saya, may hawak na rosaryo. Anak, sabi ng matanda, huwag kang tatakbo, huwag mong lalabanan ang nilalang dito. Igalang mo siya. Huminto si Marco, habol hininga. Kilala niyo po ba yung babae? Yung nakaputi? Ngumiti ang matanda, bakas sa mukha ang awa. Lahat ng dumaan dito, anak, alam na may nakaputing babae. Pero hindi lahat nakikita niya. Kung pinakita niya ang sarili niya sa iyo, may dahilan. Anong dahilan? Tanong ni Marco. Baka may utang ka pa sa kanya, sagot ng matanda. O baka gusto kanyang isama. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga dahon ng balete ay tila lumambitin ng mas mababa. Narinig nilang pareho ang marahang iyak ng babae mula sa ilalim ng puno. Dahan-dahan silang lumapit. At doon nila nakita isang anino ng babae, nakaluhod, umiiyak habang humahaplos sa lupa. Angela, bulong ni Marco. Patawarin mo ako. Tumigil ang pag-iyak ng anino. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ngunit nang lumitaw ang mukha, hindi na ito si Angela. Isang babae na may dugo ang mata, bibig na punit, at balat na parang sinunog. Hindi ako si Angela. Lumapit ito, mabilis, halos lumutang sa lupa. At bago makatakbo si Marco, naramdaman niya ang matalim na kuko na tumama sa leeg niya. Sa isang iglap, lahat ay nagdilim. At ang huling narinig niya ay ang pagmulat ng mata ni Marco. Hindi na niya alam kung gising pa siya o nananaginip. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog. Ang mga punong balete ay tila umiikot humahaplos sa lupa at mula sa kanilang mga ugat ay may mga kamay na pilit lumalabas. Mga kamay ng tao kulay abukulubot at nanginginig. Nasaan ako? Bulong niya. Hawak ang leeg na may bahid ng dugo. Ngunit wala siyang maramdaman na sakit, wala ring sugat. Parang wala na siyang katawan. Parang isa na lang siyang hangin. Sa di kalayuan, may nakita siyang lumang kotse na nakabaligtad sa gilid ng kalsada. Ang harap nito ay durog, ang windshield basag, at sa loob may babaeng nakaputing bestida, duguan. Angela? Mabilis siyang lumapit, ngunit nang silipin niya, hindi ito si Angela. Isa itong babae na may mahabang buhok, maputla, at bukas ang mga mata, ngunit walang itim. Biglang umikot ang ulo ng babae, dahan-dahan, at nakatingin na ito sa kanya. Nandito ka na rin. Lumakad ito palabas ng sasakyan, kahit durog na ang katawan, at lumapit kay Marco. Ang bawat yapak niya ay nagiiwan ng marka sa kalsada, kulay pula. Hindi ikaw ang hinahanap ko, sigaw ni Marco, umatras. Ngunit ngumiti lang ang babae. Lahat ng lumalabag sa daan namin ay sa amin din babalik. Habang nagsasalita ito, isa-isang lumitaw ang iba pang anyo mula sa hamog. Mga babae at lalaki, pawang multo ng mga namatay sa mga aksidente sa Balete Drive. Ang ilan ay may bali ang leeg, ang iba ay duguan ang ulo, at lahat ay tahimik na nakatingin sa kanya. Angela? Bulong ni Marco, umiiyak. Tulungan mo ko. At mula sa malayo, narinig niya ang pamilyar na tinig ni Angela. Hindi kita matutulungan, Marco. Dinala mo ako rito noon. Ngayon, ikaw naman ang dinadala nila. Ang mga multo ay dahan-dahang lumapit. Binabalot siya ng malamig na hangin.
Naramdaman niya ang bigat ng bawat alaala, bawat sigaw, bawat iyak na iniwan niya noong gabing iyon. Hanggang sa maramdaman niyang may humawak sa kamay niya, malamig, mahina. Paglingon niya, si Angela, nakangiti, umiiyak. Hindi kita kayang iwan, Marco. At sa isang iglap, naglaho ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Marco sa sinabi ng pulis. Wala siyang mukha, ulit niya, halos hindi makapagsalita. Tumangulang ang pulis, kita sa mga mata nito ang kaba. Walang kahit anong marka, sir. Parang pinahiran. Pero eto ang mas nakakatakot. May nakita kaming picture sa tabi mo. Inabot nito ang maliit na litrato na babalutan ng dugo. Nang makita ni Marco, nanlamig siya. Litrato iyon nila ni Angela, pero sa larawan, wala na ang mukha ng babae. Muling bumalik sa isip niya ang lahat. Ang boses, ang lamig, ang mga multo sa Balete Drive. Sir, may nakakita raw sa inyo bago kayo matagpuan, dagdag ng pulis. May mga residente na nagsasabing nakasakay ka raw sa motor. Pero may babaeng nakaangkas sa likod mo, nakaputing bestida. Napahigpit ng hawak si Marco sa kumot. Hindi pwedeng totoo yan, patay na siya. Ngunit habang sinasabi niya iyon, biglang kumidlat sa labas. Ang ilaw sa silid ay kumurap at sa salamin ng bintana may refleksyon ng isang babae, maputla, duguan, nakatayo sa likod niya. Bakit mo ako binalikan? Mabilis siyang napasigaw. Tumakbo ang nurse, kasunod ang pulis, ngunit nang buksan nila ang pinto, wala nang babae sa loob. Nanginginig si Marco, halos hindi makahinga. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpasya ang pulis na kunin ang pahayag niya. Sir, sabi nito, ilang taon na naming naririnig ang mga kwento sa Balete Drive tungkol sa mga kaluluwang naligaw, sa babaeng nagpapakita sa mga motorista. Pero sa kaso mo, parang iba. Tumingin si Marco, mabigat ang dibdib. Hindi siya multo ng iba. Siya si Angela. Tahimik ang pulis. Ang sabi ng mga nakatira malapit doon, dagdag nito, may ritual daw na ginagawa noon sa ilalim ng punong balete para matahimik ang mga kaluluwa. Pero matagal na raw yon hindi inuulit. Anong klaseng ritual? Tanong ni Marco. Isang pagtubos, sagot ng pulis. Kailangan ng taong may kasalanan at kaluluwang naghihintay ng kapatawaran. Napayuko si Marco. Kung tama ang hinala niya, siya ang taong may kasalanan at si Angela ang kaluluwang naghihintay. Sa labas humihip ang malamig na hangin. Ang mga kurtina ay marahang gumagalaw, parang may humahaplos mula sa dilim. At sa mismong salamin ng ospital, mababakas ang sulat na tila isinulat gamit ang daliri. Balik ka sa daan, hindi pa tapos. Ilang araw matapos ang insidente, pinilit ni Marco na makalabas ng ospital. Kahit may benda pa sa ulo at nanghihina, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naririnig sa isipan ang tinig ni Angela. Malamig, malungkot, pero may halong puot. Balik ka sa daan. Lunes ng gabi, dinala siya ng takot at guilt pabalik sa Balete Drive. Tahimik ang kalsada. Ang mga ilaw sa poste ay tila kumukurap sa bawat hakbang niya. Wala siyang dalang sasakyan ngayon, naglalakad lang siya. Tangan ang lumang litrato nila ni Angela, ang parehong larawan na nakita sa tabi niya noong gabing natagpuan siya ng pulis. Habang papalapit siya sa gitna ng kalsada, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Ang mga dahon ng punong balete ay naguunahan sa pagsayaw at sa bawat pagaspas may naririnig siyang bulong. Marco? Marco. Huminto siya sa harap ng punong pinanggalingan ng lahat. Sa paanan nito, may mga kandila at bulaklak na tuyo na. Doon niya inilapag ang litrato at nagsalita. Nanginginig ang boses. Angela, kung nandito ka, patawarin mo ko. Alam kong ako ang dahilan ng pagkamatay mo. Hindi ko sinasadi. Ngunit bago pa niya matapos, biglang may malakas na ihip ng hangin na halos ibalibag siya. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang anyo ni Angela. Maputla, nakaputing bestida, ang buhok nakalugay at sa mga mata ay walang buhay. Patawad! Bulong nito, malungkot ang tinig.
Paano mo ako patatawarin kung hindi mo pa natatanggap ang parusa mo? Umurong si Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Angela, isang ngiting malamig at puno ng sakit. Nandito pa rin ako, Marco. Hindi ako matahimik dahil hindi mo ako sinamahan. Ipinangako mo noon, hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Pero iniwan mo ko, di ba? Angela, aksidente yon. Hindi ko ginusto. Ngunit hindi na siya nakapagsalita nang biglang maramdaman niyang lumamig ang hangin sa paligid. Mula sa lupa, unti-unting lumabas ang mga anino ng ibang kaluluwa. Mga babaeng nakaputi. Nagising si Marco sa gitna ng kalsada. Maulap ang langit, walang buwan, at tanging liwanag ng mga poste ang nagbibigay ng anino sa mga punong balete. Ngunit habang nakatingin siya sa paligid, napansin niyang kakaiba. Walang kahit isang sasakyan, walang bahay, walang tao. Tahimik. Parang ibang mundo. Angela, tawag niya, nanginginig ang tinig. Wala siyang naririnig kundi ang sarili niyang hinga. Lumakad siya, dala ng takot at pagkalito. Ngunit habang naglalakad, napansin niyang parang hindi siya umaalis sa lugar. Ang bawat puno na madaanan niya ay mukhang pareho. Parang paikot lang siya sa iisang bahagi ng Balete Drive, hanggang sa marinig niya ang kaluskos. Sa unahan may babaeng nakatalikod, nakasuot ng puting bestida. Mabagal itong naglalakad, parang hinahabol ng hangin. Angela! Sigaw niya. Tama na to, pagod na ko. Tumigil ang babae. Dahan-dahang lumingon, ngunit ang mukha nito ay wala. Makinis, walang mata, walang bibig, walang ilong. Hindi ako si Angela. Bulong nito, kahit wala itong bibig. Tumakbo si Marco, pero sa bawat liko niya, naroon pa rin ang babae. Sa una isa lang, hanggang sa maging dalawa, tatlo, hanggang sa mapuno ng mga faceless women ang kalsada. Naglalakad ng sabay, mabagal, tila mga manika na binuhay. Balik ka na, Marco. Sabay-sabay nilang sabi. Hinihintay ka namin. Nanginginig si Marco, halos mawalan ng boses sa sigaw. Anong gusto niyo sa akin? Isang boses mula sa hangin ang sumagot. Gusto namin ng hustisya. Biglang nagliwanag ang paligid. Muling bumalik sa isip niya ang aksidente, ang gabi ng pagkamatay ni Angela. Ngunit ngayon, iba ang nakita niya. Hindi aksidente ang lahat. Sa paningin niya, malinaw niyang naalala. Nag-aaway sila sa kotse, umiiyak si Angela. At sa galit, binilisan niya ang takbo. Sinabihan siya ni Angela na huminto, pero sa halip, mas lalo niyang pinaharurot ang sasakyan. Hanggang sa tumama ito sa puno, sa mismong puno kung saan siya ngayon nakatayo. Hindi ako lasing noon. Bulong niya, nanginginig. Sinadya ko. Lalong lumakas ang hangin. Ang mga multo ay huminto sa paglalakad. Sa gitna nila, lumitaw si Angela. Ang mukha ay buo na, ngunit puno ng... Pagmulat ng mata ni Marco, naroon na siya sa loob ng simbahan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Suot pa rin niya ang damit na pinaghirapan ng dugo at alikabok, ngunit malinaw ang paligid. May mga kandilang nakasindi at sa harap ng altar, nakaluhod siya. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Mula sa gilid, lumabas ang isang matandang pari, may hawak na rosaryo at isang maliit na bote ng holy water. Anak, sabi ng pari, matagal na kitang inaantay. Nagulat si Marco. Kilala niyo po ako, Father. Tumango ito. Noong una kang dinala rito, 3 gabi matapos ang aksidente sa Balete Drive. Halos patay ka na noon, pero milagro kang nabuhay. Ang sabi mo noon, may naririnig kang tinig na tumatawag sa'yo, Angela. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Naalala niyo yon? Hindi ko makakalimutan, sagot ng pare. Dahil matapos mong umalis, may dumating dito, isang babae, maputla, umiiyak. Nagsabi siya na hindi pa tapos ang kwento niyo. Si Angela, bulong ni Marco. Father, kailangan kong matapos to. Hindi siya matahimik dahil sa kasalanan ko. Ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Tahimik ang pari, saka inilapag ang rosaryo sa kanyang mga kamay. Kung gusto mong mapalaya siya, anak, kailangan mong harapin ang katotohanan ng buong buo. Kumpisalin mo ang lahat. Nanginginig man, sinimulan ni Marco ang lahat. Inisa-isa niya ang mga alaala. Ang galit, ang pagmamaneho, ang aksidente. Ang mga salitang hindi ko sinasadya ay napalitan ng ako ang may kasalanan. Habang nagsasalita, napansin ng pari ang pag-ikot ng hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay tila may sariling buhay,
at ang imahe ng krus sa likod ng altar ay parang umiilaw. Pagkatapos ng kanyang pangungumpisal, nagsalita muli ang pari, marahang nagsa-sign of the cross. Ang kapatawaran ay hindi sa salita lang, anak. Kailangan mo ring ibalik kung ano ang ninakaw mo. Ang buhay? Tanong ni Marco halos pabulong. Ngumiti ang pari, ngunit ang mga mata nito ay nagbago. Naging maputi, parang wala ng itim. Oo, ang buhay. Bago pa siya makagalaw, napansin ni Marco na wala na siyang refleksyon sa salamin ng altar. Sa halip, ang nakikita niya ay si Angela, nakangiti, umiiyak, at dahan-dahang lumalapit mula sa kabilang dulo ng simbahan. Malakas ang hangin. Lahat ng kandila sa simbahan ay sabay-sabay na namatay, at si Marco ay muling napalibutan ng kadiliman. Tanging tunog ng kanyang sariling hinga at ang pag-aspas ng mga kurtina ang maririnig. Angela? Tawag niya. Halos hindi maipinta ang takot sa tinig. Walang sagot, hanggang sa may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Paglingon niya, si Angela nga, nakaputing bestida, pero ngayong mas payapa na ang mukha. Wala na ang galit o lungkot, parang isang kaluluwang handa ng umalis. Marco, mahinahon nitong sabi, hindi ako napahinga ng matagal dahil ikaw ang bumubuhay sa kasalanan natin. Ang galit mo, ang takot mo, ang pagsisisi mo, lahat yon, kinadena ako rito. Angela! Halos pabulong siya. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat. Ngumiti si Angela, ngunit may kirot sa mata. Hindi mo kailangang ibalik, kailangan mo lang palayain. Biglang lumiwanag ang altar. Ang mga imahen ay tila kumikilos at mula sa ilaw, unti-unting bumuka ang sahig, isang lagusan ng maputing liwanag, parang alon ng enerhiya. Anong nangyayari? Tanong ni Marco. Ang daan, tugon ni Angela. Ang pagitan ng buhay at kamatayan. Buksan mo ang puso mo, Marco. Hayaan mong pumasok ang liwanag. Muli siyang naluluha. Pero, paano ka? Hindi mo ako mawawala, sagot ni Angela. Basta't alam mong pinatawad mo na ang sarili mo. Habang sinasabi niya iyon, unti-unti siyang nababalot ng liwanag. Nakita ni Marco ang lahat ng sandali nilang magkasama, ang mga tawa, ang mga pangako, at ang gabing nagtapos ang lahat. Sa wakas bumitaw siya. Patawarin mo ako, Angela. Bulong niya. At sa isang iglap pumatak ang luha ni Angela, ngunit bago ito tumama sa sahig, naglaho siya. Ang simbahan ay muling naging tahimik. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Marco ang mga yabag. Sa likod niya, ang pari, nakatayo, ngunit hindi na ito tao. Ang balat nito ay kulay abo, at sa mga mata, itim, walang puti. Hindi pa tapos ang daan, anak. Wika nito, mababa at malamig. Ang pagtubos ay may kapalit. Nang lumapit ang pari, nagdilim muli ang paligid. Ngunit sa gitna ng dilim, si Marco ay tahimik lang, hindi na lumaban. Sa unang pagkakataon, wala na siyang takot. Kung ito ang kapalit ng kapatawaran, bulong niya, handa ako. Isang malakas na hangin ang dumaan at kasabay ng sigaw ng hangin ay ang unti-unting pagputol ng tunog ng kanyang hininga. Pagdating ng umaga, nakita ng mga sakristan ang katawan ni Marco sa harap ng altar. Nakangiti, nakatingin sa kisame, at sa tabi niya, nakalagay ang lumang. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay ang balita. Isang lalaki raw ang natagpo ang patay sa lumang simbahan malapit sa Balete Drive. Tahimik lang siyang nakahiga sa sahig ng altar, parang natutulog, may ngiti sa labi. Wala ring bakas ng sugat o dahas. Ang mga pulis ay nagtataka. Bakit may larawan ng babae sa tabi niya? At bakit tila bago ang litrato kahit halatang luma ang papel? Isa sa mga sakristan ang lumapit. Si Father Gregorio po, wala na rin, sabi nito. Hindi na namin siya nakita simula kagabi. Ngunit ang mas nakakakilabot ayon sa ilang residente ay ang pagkakita sa magkasabay na anino sa loob ng simbahan. Isang lalaki at babae, magkahawak kamay, papunta sa labasan. Samantala, sa Balete Drive, may bagong karatula na nakapaskil sa gilid ng daan. Drive carefully. Many lives were lost here. May they rest in peace. Mula nang mamatay si Marco, kakaiba na ang katahimikan ng kalsada. Wala nang biglang nagmamaniobrang sasakyan. Wala nang biglang sigaw o aksidente. Ngunit gabi-gabi, may mga taxi driver pa ring nagsasabing may babaeng nakatayo sa ilalim ng puno. Maputing bestida, mahaba ang buhok, at laging nakatingin sa kalsada. Ang kaibahan lang daw ngayon, hindi na siya galit. Minsan may nagkwento ng driver ng Grab.
Nakakita raw siya ng babaeng pumara, payapa ang mukha at sinabi lang, "Pakihatid po ako sa simbahan sa may balete." Pagdating nila roon, paglingon niya sa likod, wala na ang babae. Ngunit sa upuan, may iniwang lumang rosaryo at sa paligid, amoy sampagita. Ilang buwan ang lumipas, ipinarenovate ng pamahalaan ang simbahan. Habang naghuhukay ang mga trabahador, nakakita sila ng lumang plake sa ilalim ng altar. Nakaukit doon ang mga salitang para sa mga kaluluwang naglakbay sa dilim ng balete, naway matagpuan nila ang liwanag. Simula noon, walang nangyaring aksidente sa lugar. Ang mga residente ay naniniwala. Natapos na rin sa wakas ang sumpa. Ngunit sa tuwing may bagong dumadaan sa Balete Drive sa hating gabi, may mga nagsasabing nakikita nila ang dalawang figura sa gilid ng kalsada. Magkahawak kamay, tahimik at unti-unting naglalaho habang lumalampas ang sasakyan. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kalsada ay tila may kasamang bulong. Tapos na. Sa wakas tapos na. And that, mga ka-ghosts, is the story you've just witnessed. If you enjoyed this chilling tale, don't forget to like, share, and subscribe to Ghost Terry. Hit the notification bell so you never miss our next terrifying story. Huge shout out to all our loyal subscribers and amazing Ghost Terry members. Thank you for keeping the spirit of horror alive. Want to experience more exclusive tales and early access? Join our YouTube membership today and be part of the Ghost Terry family. This is Ghost Terry, where every story leaves a shadow.